At dahil tag-ulan na ngayon ay susubukan naman natin manguha ng baki o ang tinatawag nila dito na tutat, at hindi talaga yan mawawala ang jaman o lamas. Mas lalo talagang sumasarap pag nilagyan ng maraming sili tapos may konting gata para matiko ka. Hala, birada. At dahil niyaya tayo ni Justin kasama yung mga tropa niya para manguha ng tutat o baki, ay hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa para magduha-duha, magdesisyon. Ay diretso, kumbating layat na yun. Tapos ugatag halas, di ba kay atras? Sabi nila hindi daw to pwede hilabtan, baka mayari tayo sa tagiya. Kaya hinayaan na namin para makahanap din ng pagkain. Siya nga pala, nandito nga pala tayo sa Maslog. Dito tayo mag-explore para maghanap ng mga tutat, at dito talaga sila sa basakan naghapa-hapa. Kaya patalasan na lang ng mata sa pagkuha. Siya nga pala, noon pa man ay hindi ako kumakain nito kasi nasa isip ko na madumi. Pero may nagsabi na lasa daw ito ng manok, kaya napag-isipan ko na tumikim ng isang piraso. Tapos pagkatikim ko ng isang piraso ay nasarapan ako, kaya ngayon hinahanap ko na ito. At dahil nga tag-ulan ngayon ay dumipinsa kami na magdala ng payong, at hindi naman talaga nasipyat pagdala si Justin. At yun, umulan na nga, tsak naman na mayayari tayo sa basa. At ito na yung tinatawag nila na mag-explore ka sa basakan para makahanap ng pagkain. 5 nga pala kami nanguha ng baki. Itong palaka nga pala ay hindi namin kinuha kasi baka mahilo tayo. Wala pa naman tayong load. May season nga pala yung pangunguha ng baki dito, at bantay-bantayan mo talaga ito pag tag-ulan. Tapos may tinortol na basakan. Tsak naman talaga na hindi ka masisiro pangunguha nito. Tsak naman talaga na mapapasa na all ka pag nakakita ka ng baki na bumaba ng isang baki din. Punti ka pa nakababa na ako hindi pa. Yari yung palaka na disturbo pa. At ito talaga yung palaka na maririnig mo sa daan na ang sinasabi, kokak, kokak. At dahil nihit at konti lang ang palaka ang nakikita namin dito, ay tinudas na nila sa pagkuha. Maliit man o malaki ay karga. At ito na nga pala yung posisyon nila pag nagtago sila. Wala silang kawala sa galawan natin na pangunguha. At hindi talaga matabas-tabas ang pangunguha ng batang ito kasi may hawak siya sa kaliwat kanang kamay. Tsak na may empas naman talaga yung mga dukot sa kaldero natin ito. Kahit malayo pa ay kitang-kita niya talaga. Tingnan mo naman, kita niya pero hindi natin kita. Iba talaga yung analysis ng batang ito. So pumunta nga pala kami dito at around 7 PM. So may dalawa tayong oras para maghanap tips, para maghanap ng baki. Kung mataba ka, huwag ka nang sumama, baka umuslob yung katawan mo sa basakan. Pero atik ra, ito na nga pala yung labanan sa pagpaningkamot ang lumusong sa basakan. Ang pamamaraan nga pala sa pagdakip nito ay pwede itong hakpon sa kamot, pwede din latusin ng bunal, at pwede pana para hindi na makawala. Pero wala kaming dalang pana, kaya sikop-sikop na yung tirada dito. Alam nyo ba na mas masaya yung pangunguha ng mga baki dito pag marami kayo? Aside sa marami silang kuha, tayo isang piraso lang yung nakuha. At ang pinakabibo talaga dito, dahil madilim, yung kasamahan mo na grabe katalawan na kahit patayin mo yung ilaw ay hindi talaga ito lalakad. Baka raw makaapak siya ng ahas. Tsak naman na konting ingat nga pala sa pangunguha nito para hindi ka maulam sa nagtarget sa iyo. Ito na nga pala yung batikan sa pangunguha ng baki. Talagang kinumkom niya lang yung nakuha niyang tutat, at may naiwan pa talaga tong isa. Kaya salamat na lang sa lahat-lahat. Ang masarap nga pala sa lutong ito ay pwede itong adobuhin, sugbahin, prituhin, ginatain, tuwahin na may kasama pang panit. Balatan mo para malinis yung kainan natin. Pero sabi ng iba, mas mataba raw pag hindi mo binalatan yung baki. Pero sa akin hindi carry, kaya antusan natin to paglinis para masarap yung kainan natin mamaya. At ito na nga pala yung nakukuha nila, combination sa mga kuha din nila. At around 1.5 hour talagang chill lang kami sa paisa-isang nakuha. Ito may nakuha na namang marami, kaya nilagay ito sa lalagyan. Dito na nga pala nila napag-isipan na manguha sa basakan instead dun sa may damuhan, kasi baka tuklawin tayo ng ahas pag hindi tayo makabantay. Tsak naman na mayayari tayo dyan, kaya safety first. Pauwi na kami sa aming paroroonan at may paisa-isa pang nalabyan, kaya kinuha na namin to para makadagdag na din, para dumami na din yung makuha namin. Siya nga pala, may nakita kaming malaking ulam, nagsigara ang mata. Tsak naman na mayayari tayo dito sa Tagiya. Pag nilapan natin to, tsak naman na sa barangay tayo didiritso. Kaya pag-isipan mong mabuti yung mga desisyon mo sa buhay, dahil hindi pa huli ang pagbabago. Kaya ayos-ayusin mo yung buhay mo. Siya nga pala, dibati na may ugagutom, kaya umuwi na kami. At saktong-sakto naman ito sa aming lahat. At around 9:53 in the evening ay bumalik na kami sa bahay ni Justin para mahinluan yung mga kuha natin. Ang pamamaraan nga pala sa pagbalat nito, yung iba lagyan ng abo para makuha yung balat. Pero may nagsabi din na pwedeng hindi nalagyan ng abo para hindi madumihan yung muscles ng tutat. Pagkatapos malinis ay nakalatag na yung parapernalyas natin na jaman. At si Boss Justin naman yung bahala dyan. Talagang siya na yung magpapasarap sa buhay natin. Lunorig tuyo,
Tapos karawa ay wa na, impas na. Tapos nilagyan pa ng magic sarap. Tapos nilagyan pa ng gata na inusap ni Lola. Talagang mapapasabi ka talaga na hindi pa yan naluto pero masarap na kami. At hindi naman yan mawawala ang mga lookout. Halatang may duda, baka lagyan ng star anise. At ito na yung inaabangan ng lahat, ang malagyan ng kunting sili. Kinulang pa talaga at dinagdagan niya ito. Impas gyud mga wait aning kalakihan eh. Pagkaon di. Matapos maanok-anokan ay hinukad niya ito at nilagay sa platito na malaki. Bowl pala. Makapanaghoy magigagahat aning food trip pa ni. Prepared na ang lahat at nagdasal muna kami. Salamat sa biyaya na natanggap. At ito na yung kaabang-abang, ang kainan na. Tingnan mo naman yung mga kamay nila. Nag-ikis-ikis na. Parang bakit ang bako. At hindi naman yan pahuhuli ang batang bagitan. Anak sa liking kawayan. Pati tayo, hindi tayo magpaalkansi. Kaya kumabot tayo ng kanin para makakain. Tapos kumuha din tayo ng mahalang-halang na pagkain. Tsak naman talaga na maglalaway naman talaga yung nakapod trip nito. Sarap talaga yung luto na ito. Lalo na't mas maanghang ito. Thumbs up kung okay. Kung di makontento, halati lapi. Ingon pang taga Surigao na. Klarohe. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-comment ka. Kung taga saan ka at kumakain ka ba ng mga pagkain na tulad nito. At para na din ma-wash out natin sa susunod na video na gagawin natin. Kaya dito muna kami mangurambos at magkinit-kitay sa mga tutat na nakuha namin. Kaya enjoy watching. Love you.